pa rin ang Pulsong Pinoy. Ang Santo Papa ang pinakamataas na religious leader ng mga Katoliko. Hindi mapagkakaila ang kanilang malaking impluwensya sa mga Pilipino. At dito mismo, sa upuang ito, minsan naupo ang ngayon malapit na ang beatifikahan bilang Blessed John Paul II. Halina't subaybayan natin ang paggunita ng mga Pilipino sa pinakamamahal na Santo Papa dito sa Kultura at Kasaysayan. Here is John Paul II. He is an idol to follow, to lead you to the Lord Jesus Christ. Karol Józef Wojtyla, ipinanganak sa Wadowice, Poland noong May 18, 1920. Kinilala bilang John Paul II noong October 16, 1978. Ganap na ulila ng maging pinakabata at pinakaunang non-Italian Pope. Sa panahon niya, mahigit 1,400 ang mga nabeatipikahan at halos 500 ang naideklarang santo. Isa dito ang Pilipinong santong si San Lorenzo Ruiz. April 2, 2005, nang siya'y pumanaw, matapos ang pakikipaglaban sa epekto ng Parkinson's disease sa edad na 84. Sa mismong araw ng kanyang pagyaw, nakiisa ang mga Pilipino sa pagluluksa kung saan kabi-kabila ang mga misa ng mga Filipino community maging sa Roma. Narinig din ang mga katagang Santo Subito na ang ibig sabihin ay make him saint immediately, dahilan upang maging exempted sa mahabang canonization process at ngayoy nakatakda ang kanyang beatification sa unang araw ng Mayo. Naitala bilang well-traveled Pope sa mahigit 129 na bansang kanyang binisita. Mapalad ang Pilipinas na 2 beses na sinadya ng Santo Papa, dahilan upang mapamahal siya sa mga Pilipino. Tulad ni Nanay Lita, na ang anak ay tutungo pa sa Roma para saksihan ang beatification ng pinakamamahal na Papa. Yung panganay kong anak na si Ferdinand, nung ikasal siya nung March 2000, after the wedding sa St. Patrick Cathedral, nagpunta siya sa Rome. Binigyan siya ng special blessing ni Pope Paul II. Lagi rin siyang nag-a-attend ng World Youth gatherings. Siguro nakasampu na siya kasama ang kanyang mga anak. February 1981, 30 taon nang nakalipas nang halos 1 milyong katao ang nagkatipon sa Bacolod, pagbisitang naging kampanya niya sa pagpapabagsak ng diktatorya. Well, it's something indescribable. It's something that has never happened, you know, and we are happy. And I think I'm fortunate enough to have witnessed the visit of such a holy man. And yet, he has that human touch with a mischievous smile. So it's very human. And it's very rare that you find such a combination of holiness and humanity in a person. John Paul II had that magnetism within himself and that charisma which could attract people, not for himself, but for the Lord Jesus Christ. Here is John Paul II. He is an idol to follow, to lead you to the Lord Jesus Christ. Year 2010, International Year for the Priest, isang simbolo ng pagbisita ng Santo Papa ang naitayo sa Bacolod, isang lugar na naging luklukan ng mga memorabilia at kanyang abito na mula pa sa Krakow, Poland.
together, we made a plan to put up something. What Attorney Palangka decided to do was beyond our expectation. Because I was thinking that we will just put up a marker to remember the visit of the Holy Father. But Attorney Palangka decided to put up an 8-story tower. He donated the lot and he spent for everything that was needed for the construction and the finishing of the tower. And we call it the John Paul II Tower. Si Brother Tagoy at ang kanyang kapatid ay kapwa pinagkalooban ng talentong kanilang ibinabahagi naman sa Diocesan of Bacolod sa paglilok at pagbinta sa imahe ng dating Santo Papa. When I was commissioned to do the sculpture of Pope John Paul II, what came to my mind was the message of the Pope during his visit here in Bacolod that can be summarized in 3 relevant topics. Ito ang mensahe ng Santo Papa noon para sa mga nagmamay-ari ng tubuhan, ang kanyang kampanya sa pantay-pantay na karapatan para sa mga maralitang manggagapas ng tubo sa rehiyon ng Negros. I guess it was the issue of land reform. The Pope, as the head of the Catholic Church, was preaching not only the faith, but the exact revelation of faith through the work of justice and peace. Panawagan din ang iniwang mensahe ng Diocesan of Bacolod sa kanilang mga mamamayan. To those who welcomed the Holy Father in Bacolod 30 years ago and who have with you some souvenirs of that momentous event, we ask you to please donate them to the tower. Let us keep the memories of John Paul II's visit here in Bacolod alive by having those memories available to be seen by the faithful and by the public. Mapalad din ang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa Tondo dahil sa makulay na 40 taong kasaysayan na kanilang pinanghahawakan. It was knowledgeable upon many people here that he had a very, very caring heart for the poor, especially for the children. And that's the reason why many children here, under the care, under the wardship of Father Pedro Berceles, wrote the Pope, and he obliged, no? And in February 18, 1981, he visited our parish. Patunay sa pagpapahalaga nila sa makasaysayang pagbisita ng Santo Papa ang pag-iingat nila sa mga secondary relic na nasa pangangalaga ng mga Recoleto. This year, our parish, the Our Lady of Peace and Good Voyage dito sa Del Pantondo, we are celebrating the 40th year anniversary as a parokya ng aming simbahan. At itong pagbibisita ng dalawang Santo Papa na sina Pope Paul VI noong November 27, 1970 at Pope John Paul II noong February 18, 1981 ay masabi namin kasama na namin gugunitain na parte na ng aming kasaysayan. Enero ng taong 1995 nang muli siyang bumalik para sa selebrasyon ng World Youth Day sa bansa, kung saan mahigit 4 na milyong Pilipino ang nagkatipon sa Quirino Grandstand sa Maynila. At para sa University of Santo Tomas, isa itong mahalagang araw sa 400 taong kasaysayan ng kanilang universidad. It declared the university as a pontifical university, and so they have been sending a lot of guidelines, instructions on the proper education of the Filipinos. And so we in the archives have compiled a lot of these documents from the Vatican. It's a rare collection. Sa pinakamatandang universidad ding ito, matatagpuan ang isa pa sa mga papal chair na ginamit ng Santo Papa sa isa sa kanyang mga misa sa bansa. The Pope came here for the first time. I was one of the thousands there outside, and as the Pope was approaching me,
parang I could not stand it, and I started to cry, and I said, it doesn't matter if I cannot touch him. It's enough that I felt his presence. So it was fantastic. Maliban sa mga second relic items, isang konkretong alaala mula mismo sa dating Santo Papa ang kanyang iniwan sa lahat. Sa loob ng University of St. Lasal dito sa Bacolod City, matatagpuan ang isang institusyong si Pope John Paul II mismo ang bumuo sa Roma na tinatawag na John Paul II National Institute for Studies on Marriage and Family. On the third year of our operation, we had graduates, master's degree, granted by University of St. Lasal. The fact that the CHED actually granted the faculty for university. So in other words, our consortium provides that granting of degree of our students. But we are quite independent in terms of our curriculum because our curriculum is based in Rome. Ang institusyong ito'y isang masteral education na ang layon ay magturo at magbigay ng matibay na pundasyon sa pagpapamilya at kasagraduhan sa sakramento ng kasal. In fact, the vision of the Father that as long as we have stable marriages, as long as we have stable family, we can have a beautiful country, a beautiful nation. Ang paggunita ng mga Pilipino sa pinakamamahal na Santo Papa ay higit pa sa payak hanggang sa pinakamagarbong kagamitan, higit din sa maganda at mamahaling istruktura at lalong higit sa matatag na institusyong kanyang ipinamana. Pangako ng mga pusong hindi lilimot sa buhay na ibinahagi ng nag-iisang Blessed John Paul II. For me, Pope John Paul II is a prophet for this century. He is a prophet not only for the young Filipinos, but also for all Filipinos. Panandalian man ang pagbisita ng Santo Papa, di maipagkakailang malaki ang naging impluwensya niya sa bawat Pilipino. Dahil na rin sa impluwensya ni John Paul II at kulturang kabayanihan ng mga Pilipino, mas magiging madali ang pagtahak ng bansa patungo sa tuwid na daan ng kaunlaran. Tune in again next week para sa isa pang episode na puno ng kaalaman tungkol sa kasaysayan at programa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng bayan. Muli ako po ang inyong lingkod, Zairine Parsan. Magandang araw po sa inyong lahat.